So, good evening po. Napakalakas ng ulan kanina. Grabe. Tanong ko agad sa asawa ko kung may problema. May pagtatanong ko kung may baha o wala. Kasi grabe. Ano po. But anyway, salamat po sa Panginoong Jesus. Maganda po yung mga nagiging lessons natin itong nakaraan. And I'm praying na kapag kailangan yung balik-balikan, naka-record naman yun, naka-video naman yun, may mga tanong kayo na gusto nyo malaman, ay balik-balikan nyo lang. Ano po? No, lahat po ng lessons na binibigay ko mahalaga. Kasi ina-apply ko po yung tinatawag nating laws. Law of continuity. Ibig sabihin nun, sa lahat ng lessons, kasi po, this is one of the problem. Marami hong mga doctrines, hindi ho nagkakasundo-sundo. Hindi nagkakadoktong-doktong. So, may mga laws akong nilay down to determine whether a doctrine passed those laws. So, ang laws of continuity, imagine ninyo, wala hong conflict ang Old sa New Testament. Wala pong conflict yan. 66 books. Wala pong ano yan. Wala pong contradiction yan. Okay? So, kailangan masatisfy niya. So, lahat ng lessons, kung titingnan nyo, magkakarugtong lahat yun from Old Testament to New Testament. Ano po? Pagkatapos, mga kapatid, mayroon laws na itutuloy-tuloy po tayo na sinasatisfy po natin. Ano po yun? Law of intended meaning. Bakit ko in-introduce ng ganito? Because makikita niyo pag nag-aaral na tayo mamaya, wala ho tayong karapatan i-define ang Bible sa kagustuhan nating meaning. Hindi ho talaga pwede. Ano ha? Naalala ko tuloy, may nag-post ng video ko. Kilala ko yun, alam ko, si Jordan Rabanes, kasi sinabi niya, nag-debate na kami dito about salvation is by grace alone. Pero, yung group niya, sabi niya ha, na ang intention kung bakit grace alone, wala daw human merit. Kaya daw grace alone. Eh, ang problem, ang mercy, wala din pong human merit. So, if based on the definition, based on the argument that grace alone will mean no human merit, eh, ang problem, ang mercy, wala din human merit. Ano po? If actually gusto kong talakayin yun based on the law of intended meaning, talo po sila sa argumento na yon. Okay? But anyway, lahat po ng nakasulat na salita sa Bible may meaning. At ang mga susunod po meaning ng Bible, hindi meaning natin. Ano ha? So dapat, tinitingnan agad natin, ano ba yung intended meaning, bakit ginamit ko ng Bible? Kasi, kaya ginagamit ko sa ganitong introduction, meron po kasi tayong tinatawag na semantic. Pagdating sa intended meaning, meron tayong tinatawag na semantic. Ano yung meaning ng semantic? Ito yung humanistic definition. Halimbawa, pag sinabi natin semantic, ano ba ang pangunawa natin? Kapag patay, pag sinabi mong dead, pag sinabi mong semantic meaning, human definition to. Human meaning to. Imaginein mo, sa Bible, pag sinabi mong dead, example, pag sinabi mong dead, talagang totally hindi gumagalaw, patay, hindi humihinga, wala na,
mabuhay buhay. Wala siyang kayang gawin. Yan yung meaning ng dead na semantic. Pero pagdating po sa pangalawa, meron tayong tinatawag na pragmatic. Ano naman yung pragmatic? Ang pragmatic ng mga kapatid ay diyan ho papasok yung tinatawag natin the intention of the writer, of the author. Okay? Iyon ang tinatawag natin, ano ba ang intended meaning ng nagsalita? Ulitin ko, pag sinabi niyo pragmatic, ang hinahanap natin intended meaning. Sa pragmatic, tinitingnan niyo po ang number one, context. Ano ba ang context? Bakit yun ang sinabi niya? Bigyan ko ng example ng context. Halimbawa, sa klase natin, tayo nagkaklase ngayon. Halimbawa, dumating yung isang estudyante kaklase natin. Halimbawa, si Terry, sabi niya, papasok siya ngayon. Halimbawa, dumating. Pero ang lumabas sa bibig ko, congrats sa ang aga mo. Ano yung intention ko? Intention ko bang papurihan siya? Intention ko bang i-congratulate siya? Based sa situation, yun nga ba yung intention ko? Yung ginamit kong congrats ang aga mo. But the fact remain, hindi siya maaga. Late siya. So, ang tawag doon, pragmatic. Ang intention ko, based sa context, ano yung context? Nag-aaral tayo dito, nagsimula tayo ng maaga, dumating siya ng late, hindi mo naman pinipraise ang late. Pero bakit mo siya pinraise? So the intention is no longer to praise, but to insult. Nakuha niya? Gumamit siya ng term na ang semantic meaning maganda, pero ang pragmatic intended meaning pangit. Halimbawa, pangalan mo beauty, yung ganda mo, ha? Beauty. Halimbawa, pag ayan, haba ng buhok mo, ha? Ano ba meaning ng mahaba buhok? Kalmo naman yung sinabihan mong mahaba buhok. May meaning ho kasi yung mahaba buhok. Hindi ko ginagamit yung semantic meaning niya. Ginagamit ko yung intended meaning niya. Okay. So the Bible apply both. In-apply to the Bible. So, kapag pinag-aaralan natin ng Bible, we need to determine whether it is, siyempre, titinan mo din yung semantic, titinan mo din yung pragmatic. Halimbawa, itong maganda sa semantic at pragmatic. Nung sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, "You must be born again." Siyempre, humanly speaking, nagtanong si Nicodemo, paano ako ipapanganak muli? Papasok ko ba ako sa sinapupulan ng aking nanay para ipanganak muli? Anong ginamit ni Nicodemo pang-unawa? Semantic. Pero nagsalita ang Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay naman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, nagbigay siya ng different meaning. So, yung intention, yung intended meaning ng Panginoon, He was referring to the Spirit na ipapanganak muli. Ang Spirit, pag pinapanganak, hindi iniiri. Yung laman, pag pinapanganak, iniiri. Halimbawa, sa Panginoong Hesukristo. Kasi mahalaga na yung intended meaning gagamitin natin lagi all throughout sa pag-aaral ng Bible. Dito nyo makikita na ang mga ang mga reformed, gumamit ko ng semantic. All throughout semantic po sila. Okay? Pag sinabi nyo po kasing semantic, human meaning, ang source po niyan dictionary.
titingnan mo sa dictionary yung meaning. Kasi bakit? Ito lang ang magbibigay sa iyo. Ano ba sinasabi ng word na to? Ano ba meaning nito? So we don't use the word. Basta dapat na ba gamitin din natin ng dictionary? Yes. But, dahil ang Bible ay governed by the law of intended meaning, pupunta ka sa dictionary, tapos pupunta ka sa tinatawag nating pragmatic. Ito po kasi ang pragmatic. Ang tawag po diyan kapag nag-aaral kayo ng pragmatic, exegesis. Pupunta ka sa original word. Saan isinulat, paano isinulat, anong Greek word niya, anong Hebrew word niya. Kasi bakit sa sobrang lawak ng Greek, sa sobrang lawak ng word. So, tinitingnan mo, okay, ang ginamit ko na Greek word na ganito, ay ito, halimbawa, sa Bible, tatlo ang klase ng love. Eros, phileo, agape. Ang English, iisa lang ang love eh. Wala silang ibang word. Halimbawa, ito yung English, love. Intro pa lang ito para yung lessons ko makita nyo. Pagdating sa Greek, ang dami, meron silang eros, meron silang phileo, at meron silang agape. Now, iba-iba meaning nito. Ang eros, ito yung pag-ibig ng babae sa lalaki. Diyan ang galing ang word na erotic. Ang phileo, yan ay pag-ibig ng isang kapatid sa kapatid. Okay, kaya diyan ang galing na salitang philanthropy. Ang agape, yan ay pag-ibig ng tao sa Diyos. Divine love. Ito yung pinakamataas na pag-ibig na ina-apply natin sa Diyos lamang. Okay? Kaya nung nagtanong ang Diyos kay Peter, lovest thou me more than this? Mapapansin nyo, puro love yung binanggit. Pero pag nagtatanong ang Panginoon kay Peter, do you agape me? Tuwing sumasagot si Peter sa book of John, yes Lord, I phileo thee. So hindi sila magka-align. Tinatanong ng Diyos ay agape, sumasagot si Peter ng phileo. Ang phileo, pag-ibig lang sa isang kapatid yan. So, 3 beses siya tinanong ni Kristo, do you agape me? Bandang uli, sumagot na si Peter, yes Lord, I agape thee. Kasi ang agape, pag-ibig na ibinibigay natin sa Diyos. Okay? Now dito, when we study the Bible, we look at the original to get exactly the intended meaning at nakukuha ko ang intended meaning sa pragmatic. If the Bible uses the word semantic or the Bible uses the word pragmatic, halimbawa, sa Bible, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, pupuntahan ko sila sa Rus. Gigisingin ko. Yung mga term na ginamit ng Diyos, hindi na semantic meaning. Iba. Kasi bakit? Natutulog siya. Gigisingin ko. Now sa atin, pag sinabi mong natutulog, in a semantic meaning, nagpapahinga. Pag sinabi mong gigisingin mo, is uugain mo lang siya, o sa gumising ka. So, sabi ng mga alagad, kung natutulog po, bakit mo gigisingin? Ba't mo papupuntahan sa kagisingin lang? So, walang naiintindihan kasi bakit? Nag-communicate ang Diyos in a pragmatic language, in a pragmatic meaning. Inunawa ng mga alagad in the semantic kasi gumamit sila ng dictionary na ang natutulog buhay. Tapos sinabi ng Diyos, sige, sasabihin ko na sa inyong literal, patay na sila sa Rus. Yung palang salitang natutulog, ang meaning ng Diyos patay na. So pragmatic yung ginamit niya, hindi semantic. Yung salita palang gigisingin,
bubuhayin. Yun pala yung meaning. So, ang isa pang magandang example nito, sa Bible lahat to. Sabi ng Bible, sino ba tao ba dyan? Pakihanap mo nga yung hayaan mong ilibing ng patay at kapwa niya patay. Good example yun ng semantic and pragmatic. Yung sabi ng Bible, hayaan mong ilibing, let the dead bury the dead. Anong version? Pakibuksan mo. Let the dead bury their dead. Yung unang dead, semantic. Bakit? Ang unang dead, pragmatic. Kasi buhay yung mga na sinabi niya eh. Hayaan mong let the dead bury their dead. Eh, kung patay ka, bakit naglibig ka ng patay? So yung unang dead, pragmatic. Ano ibig sabihin? Hindi niya tinutukoy patay sa physical. Tinutukoy niya patay sa spiritual. Okay, let the dead. Yung pangalawa, bury their dead. Ayan. Jesus said that let the dead bury their dead. Yung pangalawang dead, semantic. Kasi patay na talaga yan. Okay? Yan yung pangunawa natin sa mga patay. So the Bible uses terms na kinakailangan makita natin ano pa yung intended meaning. Kasi, tandaan niyo po, gumamit ang Diyos ng mga lingwaheng tao para iparating ang mensahe sa tao. Okay? Kaya kung tawagin po namin, we are using the word anthropomorphic expression. Okay? Ano meaning nun? Yung anthropomorphic expression, anong meaning niya? Salita ng tao para sa tao lang. Litig ko. Salita ng tao, i-a-apply mo lang sa tao. Hindi siya pwedeng i-apply sa Diyos. Kasi wala ang Diyos doon. Okay? Sample lang kita. May mga terms sa Bible na wala ang Diyos. Ano po yun? Halimbawa, foreknowledge. Ito yung mga word na kung tawagin namin anthropomorphic. Ginawa, sinabi ng Diyos para sa tao, para maunawaan ng tao. Okay? Pero wala siya nun. Halimbawa, 1. Foreknowledge. Bakit wala ang Diyos ng foreknowledge? Kasi ang salitang foreknowledge is knowledge before. Why? Wala kasing word na before sa Diyos. Wala. Hindi yung salitang foreknowledge, hindi term ng Diyos yan. Term ng tao yan. Ang Diyos po, mayroon lang siya present. Kaya kung tawagin siya omnipresent. Wala siyang before, wala siyang after. Napakahalaga po niyan kasi bakit? Lahat ng nangyayari sa mundo is under the presence of God. Now, this is just a mere introduction so that lahat ng mga sinasabi ko, gagawin ko, i-apply nyo rito. Kaya marami na kadinig. Pastor, ano po yung anthropomorphic expression? Ang root word niya is anthropos. Pag sinabing anthropos, tao. Okay? Kaya yung study ng tao. Okay? This anthropomorphic expression siya. So, okay. Ano pa? Yung mga term na before the foundation of the world.
Ito po para sa tao lang. Kasi walang before. Ulitin ko, walang before ang Diyos. Pag ginamit mo ng Bible ito, gumagamit siya ng salitang tao para maintindihan ng tao. Bakit tinawag na before? Kasi hindi pa ako ipinapanganak noon. Wala pa ako noon. Para ma-imagine mo, ang Diyos lumikha, bago siya lumikha ng sanlibutan, yun ang sinasabi niya. Everything is, kung i-a-apply ko sa Diyos, pwede ko bang i-apply? Omnipresent siya. Pag sinabi niyong omnipresent, ang ino-occupy po nun, 3. Ulitin ko ha, dalawa. Yung isa pala sa omniscient. Pag sinabi niyong omnipresent, 2 yung sinasaklawan nun. Time and space. Tandaan niyo po, mahalaga yun. Kasi sa marami, ang omnipresent of God is covered lang nun, space. Hindi po covered po nun time. Okay? Ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, ganito. Para pag nag-aral na tayo, ito yung Diyos. Ang tingin ng Diyos ganito. Yan. Ito ang eternity past. Ito ang urahin ko ito. Sa mata ng Diyos kaya lahat present Ito ang eternity future. Itong eternity past and eternity future, term natin yan. Pero sa mata ng Diyos, ang tawag po dyan present. Sa paningin ng Diyos. Now, this is how God sees everything. Kaya ang tawag dyan, omnipresent. Kaya ito yung sinasabi kong on time. Ito yung sinasabi kong in time. God is on time kasi present sa lahat. Ito yung in time. Ito yung mga tao. So, ito natin ito yung, dito yung before the foundation. Of the world. Present ngayon. Ito yung end of the world. Both the before the foundation of the world and the end of the world, parehong present sa Diyos. Tama niya? Kaya hindi siya covered. Kaya yung word na before the foundation of the world, sa atin lamang yun. Kasi if you are in time, which means na saklaw ka ng panahon. So kung saklaw ka ng panahon, meron kang before, meron kang after. So these are called the anthropomorphic expression. So you need to see the intended meaning. Seeing this, makikita mo na ano ba yung intention ng Panginoon. Okay, so ngayon, so mahalaga na tuwing mag-aaral tayo, yung ating doctrine governed by the law of continuity. Halimbawa, may maganda akong sinabi nito doon sa mga may background na. Pero sa ngayon, allow me to say this. Kung hindi nyo man ako mag-get, later on, maunawaan nyo. Kung gusto ako sabi ni Ham.
Sabi ni Ham sa akin, Pastor, maaga nyo kasi kaming in-expose doon sa mabibigat na aral. Okay? Noong una, hindi ka namin magets. Kasi bakit? Honestly, kasi mabibigat na aral na eh. Pero nung binalikan ko na yung mga basic doctrine at pagbabasa ng Bible, doon ko na naunawaan yung mga sinasabi mo na naging maliwanag na sa akin. Now, under the law of continuity, ito sinasabi ko to sa maraming pastors. Introduction pa lang, pero parang medyo mahirap ba to? Ha? Yun, gusto ko kaya second on. Lugaw na lugaw. Okay. Tingnan nyo, ha? Kung kayo po ay sa law of continuity, tayo po pre-trib. You know what is a pre-trib? Ang tribulation mangyayari before the second coming. Before the, after the rapture. Okay? Yun yung ibig sabihin nun, magra-rapture muna bago magti-tribulation. That is the pre-tribulation. Hindi tayo magdadanas ng tribulation. Okay? Pero, under the law of continuity, pre-trib ka. Pero may aral ka, may doktrina ka, na yung Matthew 24, 40 to 42, 40 and 41, i-rapture of the church. May pre-trib ka, pero ang ginagamit mong talata sa rapture ay Matthew 24, 40 and 41. May continuity ba yung dalawa? Bakit? Ulitin ko. Dito po, sa ganitong paliwanag, binayulate mo ang law of continuity. Baka yan. Yan. Okay, bakit? Nawala yung sound ko. Okay, bakit po hindi pwede? Kasi yung law of continuity mo, mali. Pre-trib ka, pero ang verse na ginagamit mo, Matthew 24, 40, 41, ano yan? There shall be two in the field, the one shall be taken, and the other left. Verse 41, two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Ayun, thank you. Okay, nalobat pala, kaya pala ganun. Now, in this case, you have violated the law of continuity. Kasi bakit? Because Matthew chapter 24 is about tribulation. Kung Matthew 24, 20, 40 and 41, all about tribulation, at mangyayari po ang Matthew 24, 40 and 41, at the end of the tribulation, pero yung stand mo pre-trib. Nakuha niya? Hindi pwede. Walang continuity. Kaya sabi ko, kung post-trib ka, gamitin mo ang Matthew 24, 40 and 41 to explain that the rapture will happen during the end of the tribulation. Pero kung pre-trib ka, huwag mong gamitin to. Kasi yung context mo ng Matthew 24, 40, and 41 is tribulation. Binanggit po lahat yan sa chapter 24, verses 1 to 3. Now, ito yung tinatawag naming law of continuity. Kaya po pala, ito napag-alaman ko. Karamihan sa pre-trib,
na Matthew 24, 40 and 41 ang gamit, nagkaroon po sila ng consequence. Ang papasok sa millennium, unsaved. Bakit? Kasi ni-rapture ang mga saints eh. Mawawala pa rin ang continuity nila. Bakit? Kasi, mga kapatid, kung lahat ng Christian ni-rapture, lahat ng Christian, at unsaved lahat ng papasok, lahat po ng unsaved may mark of the beast. Ano yung mark of the beast? May tatak po silang 666. Bakit po? Wala pong unsaved sa tribulation. Okay? Na hindi magkakaroon ng mark of the beast. Wala. Ngayon, kung sila ay pumasok sa millennium, 100% meron silang 666 saan? Sa forehead at sa kanilang kamay. Okay, napapansin niyo yung magiging problem? Kung retrieve ka, tapos Matthew 24, 14, 41, ang turo mo pa ang papasok sa millennium unsaved, saan ka magkakaproblem ulit? Kasi bakit? Ano po ba ang millennium? Okay, give me an idea. When you speak of a millennium, ano meaning na? God setting His own kingdom. Si Kristo magtatayo ng kaharian sa langit for 8,000 years. The problem is this. Paano mong matatawag na kaharian mo yan kung yung mga taong naroroon pag-aari ni Satanas? You don't set up a kingdom and call it your kingdom while the people na pinaghaharian mo, mga anak ni Satanas lahat. Kasi may mga mark of the beast sila. Ang tawag po namin sa ganong process is you have violated the law of continuity. Hindi po talaga pwede yun. In order for God to set up His own kingdom, it must be His own people. Kaya lagi kong sinasabi, ang papasok po lamang sa millennium saved. Wala akong makakapasok sa millennium na unsaved. At wala akong makakapasok sa millennium na may mark of the beast o may 666 sa kanyang forehead. Okay? Pero magiging consequence kung Matthew 24, yung verse na ina-apply mo, sa rapture mo, i-pre-trib ka, magkakaroon ka ng tinatawag naming a posteriori probability, na ang ibig sabihin ng a posteriori or consequent probability, magiging consequence po niyan, lahat ang papasok sa millennium unsaved. Kasi ni-rapture sila sa Matthew 24, 40, and 41. Now, nagkaka-problem ka na sa law of continuity. Okay, so basic lang to, basic. Okay? Ngayon, naiintindihan niya. Makaliwanag. Gusto ko lang i-simplify bago ako dumako sa aking main lesson. O, tama-tama, ang araw pa ko. Okay, pa lang eh. Okay, ano mo ba yung discussion po natin? Bakit ganito po yung introduction niya? All throughout ng pag-aaral natin, i-a-apply natin ang dalawa. Law of continuity, law of intended meaning. Okay? Kasi itong dalawang ito po yung bina-violate ng mga reform. Common violation po nila ito. Okay? Ipakikita ko. Ngayon, dito sila nagkaka-problem.
I-apply ko ulit ito in a big picture kapag ginagamit natin ang mga term. Okay, let me erase. Okay lang po ba para mabura to, okay? Hindi pala pwede nga pala, nakamotor silang Terry, kaya sabi niya, basta papasok ako. So makulan, hindi siya makapasok talaga. Si Alan, may sakit. Ako naman magkasakit kung si Kads. Kaso, kaya mabilis gumaling, may nag-aalaga. Hindi pa. 60%. Ha? Ha? 60% wala ka na magaling. 60, di ba? 60% pa lang. Eh kasi ang ibinibigay pa ng alaga sa iyo, 60%. Iyo. Okay, no, napakahalaga ng law of intended meaning. The first rule is to define. In order for us to understand, nagtanong sa akin, Pastor, kung hindi po kasalanan ang pagpatay ni Cain kay Abel, ano po yung binada niya kay Adan? That's yung problem ko doon. Ang tawag ko sa ginawa niyang question is non-sequitur. What is a non-sequitur? Walang kinalaman yung binada ni Cain sa pagpatay niya kay Abel. Kasi sabi ko, i-define mo muna ang meaning ng sin. Ang sabi ng Bible, sin is the transgression of the law. Kung tatawagin mo kasalanan ng pagpatay ni Cain kay Abel, you need to be specific. Ano yung tintransgress ni Cain? Eh, pasal makasalanan na siya, nagmana na siya ng sinful nature. So therefore, yung pagpatay niya kay Cain as a product of his own sinful nature, but not a transgression of the law. I agree with the understanding that Cain was able to kill Abel because Cain was a sinner. Nasa kanya yung sinful nature. Agree ako doon. But to say kung bakit dinarusahan siya ng Diyos kasi pinatay niya si Cain as si Abel, you need to be specific kung ano transgression ang ginawa ni Cain. Wala. Nagtanong siya pangalawa, bakit siya pinarusahan ng Diyos? Maganda naman yung tanong, para ko sana sagutin. Pero right now, I'd like to focus on two things, which is ang topic naman natin, salvation. Mahalaga po yung sequence at meaning. Justification. Okay. Sanctification. Lahat po ito, term ng salvation. So, bakit po mahalaga ito? Kasi ito po'y theology term po ito at biblical term at the same time. You need to identify ano yung pinagkaiba ng dalawa. Kasi tayo pareho pong na-justified at saka na-sanctified. So gagamitin po natin yung tinatawag nating intended meaning. Bakit ginamit ng Bible ang term na justified? Halimbawa, let me look for the term. Romans chapter 3 verse 24. Sa book of Romans chapter 3 verse 24, then i-apply natin, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Now, justification, ano po yung ginagawa ng justification at sanctification sa buhay ng isang Christian? I-define muna natin. Justification is an act of God. Let me define na. Kunin ko yung sa libro ko para at least mas tayo.
masigurado. Ito yung meaning. Justification is a declarative. Tama ba? Act of God. Declarative act of God as righteous judge. Whereby he declares righteous the very moment. Medyo makaba-kaba kasi meaning ko to eh. A person receive Christ. Okay. Ang justification po, it is an act of God. Na kung saan, dinideclare ka na niyang righteous. Now, tandaan niyo po through the redemption of the Lord Jesus Christ. Ito napakahalaga po dito. Kasi bakit? Ang gumagawa po ng justification, Father. Ito po ay trabaho ng Father. Now, bakit kailangan specific po? Hindi po ito trabaho ng anak. Trabaho po ito ng Father. Ang Father po ang nagja-justify. Kasi ang Father po ay tumatayong judge. Tandaan niyo po, may trabaho yung tatlo. Okay? Lagay ko dito. Para palagyan natin ng specific sila. Ang salvation ay in toto. What is in toto? Yan. Para medyo bago sa pagdinig nyo. Ang tawag dyan, whole. Okay. Binubuo ng tatlo, hindi pwedeng isa lang. Ang salvation, tatlo yung gumanap dyan. It is the work of the Father as judge, the Son as Savior, and the Spirit as the Word. Okay. Trabaho nilang tatlo, sila yung kumukumpleto ng kaligtasan. Hindi pwedeng anak lang ang may kinalaman sa kaligtasan. Ang anak po, Savior. Nung tinanong ko nga si Rabades, ang Father ba Savior? Sabi niya, sure. No, alam mo, walang alam sa theology. May part ang Father sa salvation, not as a Savior, but as a judge. Ang Savior po si Jesus. Ang Savior ang namatay sa krus. Kaya siya Savior. Siya yung nagbayad ng kasalanan. Ano ang trabaho ng Spirit? Siya ang Word. Sinabi yan ng John chapter 6, verse 64. Tama ba ako? John chapter 6. And the word that I have spoken unto you, they are Spirit. Sorry 63. Yan. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I have speak unto you, what?
They are spirit. And they are life. So yung Bible po, like a two-edged sword. So ang trabaho po ng spirit is to convict. Yan ang trabaho. Yung Savior, yung Judge, yung Word, to convict po yan. Okay. So pag sinabi ko dito to, kasama itong tatlong ito. Ito yung bumubuo ng kaligtasan. And toto is a Latin word. Okay? Kabuuan. Okay? So hindi pwede walang kinalaman ng Ama. Kaya maling sabihin, Savior ang Ama, Savior din ng Spirit. Hindi. Ang pagiging Savior, trabaho ng anak. Ang gagampanan ng Ama ay Judge, ang gagampanan ng Spirit ay Word. Siya yung ipinipreach sa atin. Go and preach the gospel. Okay? Siya yung Spirit na gumagawa. Okay, ngayon. Ang justification is the work of the Father. Bakit po? Ang trabaho ng anak sa lahat ng ito mo, napakaganda eh. Baba mo lang itong spirit, ha? Baba mo lang ito. Ang trabaho ng anak as Savior is what? To forgive. Okay? To wash. Siya yung dugo niya kasi ang naglilinis ng kasalanan. Siya ang nagpapatawad. Tandaan niyo po, trabaho ng anak yun. Kaya lahat ng mananampalataya sa anak, nire-redeem niya. Kasi siya ang Savior mo. Yung kamatayan niya sa cross is your redemptive act if you will believe. Tandaan niyo po, ang sinasampalatayanan po natin si Kristo. Will that mean, dahil sumampalataya ka na kay Kristo, mga kapatid, wala nang trabaho ang Ama, wala nang trabaho ang Spirit? Mayroon. Mayroon. Ang trabaho lang ng anak, tanggapin ka. At pagkatapos, i-present ka sa Ama, para ang Ama naman na magdi-declare sa iyo na justified. Siya yung bubura ng lahat ng record mo. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan o hinatulang ka sa korte. Guilty. At ang sabi ng korte o kamatayan ang kabayaran ng kasalanan mo. O ngayon, si Kristo namatay sa krus. At sinasabi niya, yung kamatayan ko, kabayaran sa kasalanan niya. Okay? Itinanggap mo yun. So, in-apply sa iyo ang kamatayan niya. Ang ibig sabihin ba nun, ligtas ka na agad-agad? No, kailangan in toto. Kailangan may gagampanan muna ang Ama, may gagampanan muna ang Holy Spirit para mabuo ang kaligtasan. Although in the simplest form, kapag sinasabi natin, kapag tumanggap ka sa anak, maliligtas ka kasi automatic mangyayari lahat yun. But kapag sinequential po natin, sinequence natin, pag tinanggap po ang anak, kailangan ka pang i-present ang anak sa Ama. As what? Ang tawag sa trabaho ng anak, yung tagapamagitan sa English yun? Mediator. Yan, galing. Mag-mediate pa siya. Okay, basahin nyo nga basahin mo nga yung, saan ba yun? Alam ko nakasulat sa Timothy yan eh. Yung mediatorship of the Son, yung word ng mediator, yung si Kristo yung namagitan sa atin sa Ama. Okay. Now, yung justification is an act of the Father. Anong gagawin ng salitang justification? It is the Father that will declare you holy.
ng declaration na ikaw ay banal. Binanggit yan sa book of Romans chapter 3 verse 24, through the redemption, pagtutubos ni Kristo. Tandaan mo, nung nilinis ni Kristo ang kasalanan mo, nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo, okay? Pinatawad ka ni Kristo. It doesn't mean until the Father declared you righteous through justification, hindi ka po marirestore. Kasi bakit? Kasi may nakalagay na, halimbawa, ito ha, sample lang. Ito pinakamagandang example. Robin Padilla. Oo, sample na ito eh. Si Robin Padilla, nakagawa ko ng krimen yan. Di ba nahulihan siya ng illegal possession of firearm? Nakulong siya. Ngayon, pinardon siya. Sino nag-pardon? Ha? Sino president ang nag-pardon kay Robin Padilla? Duterte. Hindi. Ramos. Tandaan niyo ang ibinigay sa kanya, ano? Pardon. Pardon. Makakalabas ka ng kulungan. Ang tawag doon, pardon. Pero dahil pardon ka, bawal kang tumakbo sa politika, bawal kang lumabas ng bansa, limitado yung kalayaan mo. Kasi pardon. Ngayon, sino ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon? Ano yung absolute pardon? Ginastify siya. As if, i-restore ko sa iyo ang lahat ng karapatan mo. As if, hindi ka nakagawa ng pagkakamali. Mabubura lahat ng record mo. Kasi napardon ka lang ni Ramos eh. Kaya bawal siyang magpupunta ng abroad, bawal siya tumakbo sa politika. Eh bakit siya nakatakbo sa politika? At naging senador pa natin. Binigyan po siya ng absolute pardon. Sino naman ang nagbigay ng absolute pardon? Si Duterte. Nakuha niya? Nung binigyan na siya ng absolute pardon ni Duterte, anong nangyari? Na i-restore lahat ng karapatan niya. Kaya tumakbo na siya ng senador. Pwede po ba siya tumakbo ng presidente? Yes, kasi absolute pardon ang ibinigay sa iyo. Lahat ng karapatan mo, ibinabalik na sa iyo bilang isang Pilipino. Na parang hindi ka nagkasala. Maliwanag yun. Ang gandang nun, para i-picture natin, sino yun? Yung son, ang nagbigay ng pardon, ang father, ang nag-justify. Nung na-pardon ka ng son, nabura ba record mo? Hindi. Naka-record ka pa rin. Nung sinabi na ng ama, gina-justify na kita. As if you have never committed sin. Ngayon, lahat ng karapatan mo, ibinabalik na sa iyo. May karapatan ka na ngayon. Mag-glorify mo na. Actually, pag lumalalim ako, napakaganda. Kasi bakit? The word justify, meaning po niyan, restoration to original purpose. Litin ko ha, you are restored to the original purpose. Na ano ka? Naging holy. Okay. Ngayon. So, salvation are in toto, ginagampanan ng Ama, ng Anak, at ng Spirit. Okay, ngayon. Pag tinignan nyo ang justification, wala pa po ako sa sanctification. Pag tinignan nyo ang justification, may ilang mga bagay na ginagampanan ko yan. Okay? Burahin ko na yung
saying para mailagay ko dito. Ito yung pagkakaiba nila. No, pag ganito ang aral, mauunawaan nyo na ang 1 Peter 1:2 na kung saan yung pangunawa ng mga reform ay totally deformed. Grabe. Sabi ko nga, bakit sila pinagkaita ng pangunawa? Ano? Okay, justification. Ito yung trabaho niya. Justification refers to your standing. Okay, anong ibig sabihin? You become holy. Pastor, na holy ba ako nung na-forgive? Na holy ka, naging na-justify ka. Kasi nung na-pardon ka lang. Pinatawag ka ng anak. Ibig sabihin nun, nalinis ka lang ng dugo ni Kristo. Kailangan ma-declare kang as in righteous or holy. Ang gagawa po nun ang Ama. Ang magpe-present. Kita niyo na yung First Timothy. Okay, 1 Timothy 2:5. Alam ko nga sa Timothy yun eh. Yun talaga kapag 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So, ibig sabihin, si Kristo yung mamagitan sa atin sa Ama. Once you are declared righteous by the Father, your standing become holy. You are restored. Lahat ng bagay in-restore niya sa'yo. Ngayon, dahil ang justification po natin ay represent the standing before God, ano naman ang nire-represent ng sanctification para magkaroon na tayo ng comparison. Kung standing ang justification, eto. Ang sanctification ay service. Dito, sa standing mo, you become holy. Hindi dahil na-justify ka na, worthy ka na maglingkod. Ang sanctification, para ka maging worthy. Lahat ng ginagamit ng Diyos, sinasanctify niya. Tandaan niya na, ang justification refers to your standing, then, that is a vertical. Pag sinabing vertical, ito yung katatayuan mo sa Ama. Okay? Yung vertical relationship. Kaya ikaw holy. Ano yung sanctification? Your horizontal. This represent your walk. Simula nung maligtas ka, simula nung na-justify ka, sinasanctify ka. Hindi ka sa pinagiging banal. Kasi banal ka na, pinagiging karapat-dapat ka. Ang salita po kasing sanctify is the Lord set you aside. Ang meaning ng sanctify is being set aside for a purpose. That's the meaning of the word sanctify. Okay. 2. Ang justification, instant. Ibig sabihin, after nalinisin ka ng dugo ni Kristo at i-present ka sa Ama, once you are being justified, bigla yan. Once lang po yan. Hindi po yan lagi ka hindi na-justify. Justification is an act instantly and it happened once.
Once na po ginajustify tayo sa Ama, hindi ka tuloy magkakasala ka, justify ka. Bakit? Kasi holy ka na eh. You're already holy. Pastor, paano ako naging holy? Magkakasala pa ako. O, tinuro ko na yan. Pag nagkakasala ka, anong nagkakasala? Ang laman. Hindi naman safe ang laman natin. Unsafe po ang laman natin. Ang safe po sa atin sa ngayon, solid spirit. Kailan mangyayari ang redemption of the body? Kailan? Hindi, rapture is an event. Pero to be exact, which also correct, yung sa rapture, but to be exact, sa resurrection. Okay, so yung redemption of the body pa sa rapture, pwede. Correct yung kanya. Kasi bakit? Kasi in a twinkle of an eye, this corruptible, ano yung tinutukoy na corruptible? The flesh. This corruptible shall put on incorruption. Bakit incorruption? Kasi yung ating flesh magiging glorified. Redemption po yun ng body. Your flesh will turn into glorified body. No, wala ng kasalanan. Pero right now, nasa flesh tayo makasalanan. Tandaan niyo po, kaya namamatay ang flesh kasi unsaved. For the wages of sin is death. Kung wala pong sin ang flesh, hindi po yan mamamatay. Hindi mo yan tatangkasuhin. Diba? Ang trangkaso po, tsaka ububunga mo ng kasalanan yan. Hindi, huwag nyo kasi alisin sa context. Hindi porke tinrangkaso, ibig mo may kasalanan ginawa. Makasalanan. Kahit wala siyang ginawa, may kasalanan talaga ang tao. Wala tayo magagawa. Di ba, no? So, ngayon. So, instant po ang justification. Ano naman ang sanctification? Continuous. Ano yan? Yung sanctification, ano? Ha? May hininan? Okay. Tuloy-tuloy po tayo kasi bakit? Ay? NOU. Wala. Continuous lang. Yan. Ibig sabihin, hanggat nasa laman tayo, tuloy-tuloy po tayong sinasanctify ng Panginoon. Okay? Because, pag sinabing continuous, it refers to your walk. Okay? Ibig sabihin, kung ang standing mo ay become holy, yung service mo sa sanctification, kaya kasi to become worthy. Yung justification mo instant, minsan lang yan. Pero yung sanctification mo continuous because it refers to your walk. Kasi nagkakasala pa po tayo hanggang ngayon. Mga kapatid, nakakagawa pa tayo ng hindi dapat. Kasi tayo po yung mga makasalanan. Okay. Tingnan natin, para makita natin. Ito pa po yung ilang mga bagay. Justification because bakit ka dapat i-justify? Justification makes you acceptable in heaven. Para ikaw maging katanggap-tanggap sa langit. While sanctification,
makes you acceptable in service. No. Kaya tayo na-justify para tayo maging karapat-dapat sa langit. It is an act of the Father to make us worthy of heaven. But sanctification make us acceptable in service na maglingkod sa Diyos. Kaya po, maging ang lahat po ng papasok sa kanyang ministry, tingnan niyo ha, kahit yung mga Levites, may cleansing po sila, binabaptize po sila. Kaya si Jesus binaptize at the age of 30. Napaka-significant po ng baptism ni Jesus. Sabi nila messianic work. Jesus is already a Messiah. At ang purpose po niya is to offer a lamb to become the high priest in the order of Melchizedek. And Jesus, as the high priest, is not allowed to offer a lamb until i-baptize po siya at the age of 33. At 30. Lahat po sila binabaptize at the age of 30. Lahat, pati mga Levites at the age of 30. Bakit? Kasi yung baptism po nila represent cleansing. Or to be set aside to fulfill their service. Okay? So yun po yung purpose nila. Now, pagkamat marami pa yan, isa-isahin ko ha. Okay. Number 4. Justification is a transformation. Of your nature. From sinner to holy. Kasi tayo po, ang by nature, sinner po tayo eh. Okay? While justification, kung ang justification is transformation of your nature, sanctification is also a transformation of your character. Tandaan nyo ha, sa justification, you are declared righteous. You become what? Holy. So, na-transform ka. Yung nature mo naging holy, hindi na siya sinner. Tingnan niyo sinabi ng Bible, if anyone be in Christ, he is a new creature. Alam niyo ba salitang new creature, ang ibig sabihin new creation? Nilikha muli. Ano yung new creation or new creature? Yung new creature, yung old creature sinner, yung new creature holy. Yun yung 2 Corinthians 5:17. Okay? Ito din po yan. Yung justification is to make you worthy to become a child of God. That is a justification. Sorry. Yung justification is to be called Son of God. Kasi bakit? Holy po kasi. Hindi ka pwede maging anak ng Diyos na makasalanan ka. Okay? While the justification to be
called man of God. Maging lingkod ka ng Diyos. Maging karapat dapat kang maglingkod sa Diyos. Now, lagi pong mauuna ang justification sa sanctification. Ulit ikaw. Laging mauuna ang justification sa sanctification. Kung sa order of event hindi ka pwedeng ma-sanctified until ma-justified ka. Kasi ang sinasanctified po, anak lang eh. So, dapat maging anak ka muna. Bakit ka isa-sanctified? Para ka maglingkod. Para ka maglingkod sa Diyos. Kasi dito gagamitin ka na ng Diyos. Okay. So, Pastor, bakit mahalaga po na unawain mo ito? Kasi lahat pong ito ay may ginagampanan sa kaligtasan mo. Okay? But, malinaw po ang justification to change your standing. You become holy. Okay? Instant po yan once. Hindi yan dalawang beses kang na-justify. Isang beses na po lahat. To make you acceptable in heaven. Para magkaroon ka ng transformation of your nature and to be called sons of God, son of God. Well, sanctification, ito po yung service mo to become worthy. Continuous yung walk mo sa kay Kristo. Acceptable in your service, transformation of your character, and to be called the man of God. O lingkod ng Diyos yan. Okay, question. I'll shorten. Okay, kasi meron pa akong ilang minuto na lang. Based on this application, based on the law of continuity, pwede bang mauna ang sanctification sa justification? Hindi pwede. Based sa kanyang definition, based sa kanyang trabaho. Pangalawa, under the law of intended meaning, ang justification is your standing, sanctification is your walk. May isang talata akong babasahin, gagamitan natin ng analogy. Okay? 1 Peter chapter 1, verse 2. Kayo nang magsabi, base sa ating pinag-aralang ito, kailan mangyayari ang election? Sa 1 Peter chapter 1, verse 2. Kasi intro lang ito eh. Okay. Yung bang foreknowledge, pwede mong i-apply sa Diyos? Sabi ko sa inyo, the term foreknowledge is what? Anthropomorphic expression. Okay. Sino ang nag-foreknowledge? Is it the Son or the Father? The Father, based on verse. Ulitin ko, salvation is in total. Iba ang trabaho ng Father, iba ang trabaho ng Son. Pero bago sila maging Father at maging Son, ano sila, wala pa ako doon siguro retroactive tayo. Pabalikan ko yung una bago yung huli kasi ito, medyo kita na to eh. Pero right now, my goal is for you to be able to analyze. Sa 1 Peter 1:2, bakit ko laging sinasabi, ang election sa 1 Peter 1:2 is not about salvation. Why? Pastor, before the foundation of the world, the term before the foundation of the world can only be applied to man, not to God. Because God is what? The eternal now. He is omnipresent. In reference to time and in reference to space. He is omniscience. So, pagiging omniscience ng Diyos, ano yun? Dalawa po sinasaklaw nun. In reference to event and in reference to emotion. Bakit? Perfect po ang emotion ng Diyos. Hindi po peke ang emotion ng Diyos. When God hates sin, He mean it.
Nakuha niya? Hindi pwedeng nagkukunwari ang Diyos. Pag sinabi kong God hates sin, at sinabi ko din, kagustuhan na Diyos na magkasala si Adan, that is violation of law of continuity. Why? Because if God's emotion is perfect, that He really hates sin, how come gustuhin niya magkasala si Adan? In which hindi mo talaga pwede. Because that is already in violation of His own character as holy. Now, ngayon, pasin dito, gamitan nyo ng process of analogy. Kailan na-elect at paano siya na-elect? Elect, o 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God. Now, bakit ginamit ang term na foreknowledge? Na hindi naman niya termino yun. Termino ng tao yun. Eh, wala siya nun. Lahat sa kanya present. No, He was talking to man, to tell man, na wala ka pa. Hindi ka pa pinapanganak. Ito na. Okay. Yung election ba na ginamit sa 1 Peter 1:2 is through justification? Pasahin niyo. Nakalagay ba through justification? Anong ginamit na term? Through sanctification. True sanctification. Kung yan ay true justification, I can agree 100% that 1 Peter 1:2, the term election is in reference to salvation. But since we already defined justification and sanctification, so ano yung sinasabi ng 1 Peter 1:2? Saan mo i-apply sa dalawang ito? Sanctification. Sa sanctification. True sanctification. Anong sinasabi? Pinili ka according to the foreknowledge of God through sanctification of the Spirit. Now, tandaan mo, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace be unto you and peace be multiplied. Tandaan niyo po yung word na truth. For by grace are ye saved through faith. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito sa 1 Peter 1:2, ang napakalinaw sa pamamagitan ng sanctification. Kailan mangyayari ang sanctification? Pag na-justify ka. Pero kailan ka ma-justify? Kapag nalinis ka ng dugo ni Kristo. Okay, tingnan nyo ha. Romans chapter 5, verse 9. Ang justification is because of the blood of Jesus Christ. Kaya nga, paliwanag, much more than being thou justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. O pangalawa, Romans chapter 5, verse 1. By faith, ang justification pag nanampalataya ka na kay Kristo. Okay. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng i-justify dahil hindi ka nanampalataya. Hindi ka pwedeng ma-justify dahil hindi ka nalinis ng dugo. Ngayon, hindi ka pwedeng i-sanctify kapag hindi ka na-justify. Ano naman ang maglilinis sa atin? Dugo pa rin ni Kristo. Okay, ngayon, balikan natin ang 1 Peter 1:2. Ang malinaw sa 1 Peter 1:2, based on the order of event, hindi pwedeng mauna ang sanctification sa justification. Ang justification ay trabaho ng Father after na i-represent tayo ng anak sa Kanya
Binanggit po yan sa Galatians 2.13. Ano sinabi ng Galatians 2.13? Ito ang sabi. 2.16, anak. Justified by the works of the law, ay, pagkalihan. Meron pa nagtataas. Punta ko muna sa verse, try mo muna verse 15. We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, first, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law there shall no flesh be justified. Dito kinumpleto na yan. Ngayon, after justification, doon pa lang papasok ang sanctification. Ano yun? Iseset aside ka na. For what? For service. Para maglingkod. For what? To be transformation of your character. And to be called man of God. So, tandaan niyo po, ang salitang elect ay pinili ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Magamit. Ang sanctification, ginagamit lang po yan kapag maglilingkod sa Diyos. So 1 Peter 1:2 is very, very clear based on the order of event that the election is what? Through sanctification. You are being set aside for a purpose. Now, ito po yung naging problem ng mga reform. Hindi po sila detailed. Hindi nila ginamit ang intended meaning. They assume dahil ginamit ang before the foundation of the world, wala pang tao, pumili na ang Diyos. Kapatid, ina-apply nila ang salitang before sa Diyos na ang Diyos po is the eternal noun. Pangalawa, in-apply nila ang election sa justification. Na ang ginamit na term ng Bible is sanctification. No, ang hindi ko alam kung ang meaning ba ng mga reform sa sanctification ay service. Kasi ang mga Levites po sila sanctified. Bakit sila sanctified? Kasi nagsiserve sila sa temple. Ang cleansing po nila is sanctification. Kaya nakaset aside po eh. Alam niyo ba, ito po yung salitang sanctification. Namingwit ka ng isda. Namingwit ka ng isda, nahuli mo yon. Okay. Pagkatapos, nilinis mo. Okay? Nung nilinis mo, justification yan. Okay? Yung nililinis mo, tinanggal mo ng hasang, tinanggal mo ng kaliskis, ano ba bang ginagawa? Pinutulan mo ng palikpik. Okay, yun ang tawag doon. Justification. Ang ginawa mo ngayon, itinabi mo. Okay? Eto, sasabawang ko to. Tapos kumuha ka ulit. Eto, piprituhin ko to. Kumuha ka ulit. Eto, scabeche to. Nung sinet aside mo sila for a purpose. Yung ilalaga ko to, piprituhin ko to, i-scabeche ko to, ang tawag doon, sanctification. Meron ka ng purpose sa bawat isa sa kanilang nalinis mo. Nakukuha niya? Okay. Yung salitang election, eto, ilalaga ko. Election ng tawag. Pinili ko to para ilaga. Eto,
Piprituhin ko to. Yung intention na prituhin ito kasi masarap kumain ng prito kapag may nilaga pa, ang tawag doon elect for a purpose. Yun ang salitang elect. Kaya ang ginamit ay true sanctification. Pero bago ka ma-elect, kailangan ka munang ma-justify. Ano yung justify? Nilinis yung isda. Pwede mo bang itabi ang isda na may mga hasal? Hindi, no? Nang hindi pa nakakalispisan, itatabi mo na sa rep. Eto, piprituhin ko to. Hindi pwede, may hasang pa yan eh. Linisin mo. Ang tawag sa paglilinis, binago mo yung kanyang katatayuan para marumi sa malinis. O justified yun. Ngayon, itinatabi mo na for a purpose. O itong tatlong isda to, ano to? Sinabawang isda. Binanggaan, ano? Binabayas, ano? Bayabas. Nilagang sa bayabas. O, purpose yun. Kasi yun ang intention. Ito, ako, masarap to, dalagang bukid. Prito to, prito. O, election ang tawag doon. Pinili ko siya para prituhin. Hindi para iligtas. Kung ligtas na yan, nalinis na, bago piprituhin mo ka lang. Yung election mo, prito ba? O, eto. Itong isang to, ihaw to, ihaw. Pero iihawin ko to, makalipas ang ang tatong araw. Kasi may bisita ako. Okay, iihawin ko to. Paborito to. Yung election ko sa kanya, yung pag-ihaw. Yung pagprito at saka paglaga. Kasi yun ang purpose ko sa kanya, kaya ko siya tinatabi para doon. Yan yung sanctification. True. Yan po yung meaning of 1 Peter 1:2. Hindi ko maintindihan ng mga deform. Talagang deform yung pang-unawa nila. Pero, ang linaw-linaw naman sa talata. Elect, according to the foreknowledge of God, the Father, bakit Father? No, siguro babalikan ko yun, ha? Para makita nyo, retroactive tayo, balik tayo sa una. Para makita nyo, na bakit dumating sila sa election. True sanctification of the Spirit. No, Spirit po pala ang nagsasanctify. Kasi bakit? Ang Spirit po kasi, trabaho niya yun. To choose sino ilalagay sa service. Trabaho niya yun. Pero hindi ka pwedeng piliin ng Spirit for sanctification, for a specific service nang marumi ka pa. Kailangan nalinis ka na ng dugo ni Kristo muna. Kaya ang liwanag, ang 1 Peter 1:2, ang elect dyan ay after kang ma-justify. Ang purpose niyan is for you to be set aside for the purpose of God. Okay, so may tanong kayo. Maliwanag pa yun. Alam niyo, kung gagamitan nyo lang ng intended meaning, pati termino makikita nyo kasi hindi ka pwedeng gumamit. Hindi ka pwedeng mag-assume. Salvation yan. Kapatid, isa-isahin natin ang terminong ginamit. At tingnan natin sa order of event, ano ba ang mauna? Mauna ba justification sa sanctification? But hindi na napagigyan ng justification eh. Di ba mga kapatid? Ang binanggit lang po sanctification eh. Yung unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace be unto you and peace be multiplied. So yan po ang purpose. Okay, may tanong kayo. Oh, may 10 minutes pa ako. 10 minutes early ako. Ano yun? May tanong. Next, masalit na ako naman. Hindi gusto ko nang detalyin. Ano yung purpose ng election? Di ba kasi sa inaano nila sa salvation yung Election. Dito, Ang ginamit kasi sanctification sa 1 Peter 1. So ano ang purpose ng sanctification? Ito po siya. Lahat ng ito kaya kasi sanctify para gamitin ka. Actually, kung makikita nyo sa ginagamit nila Ephesians chapter 1.
Okay? Tingnan nyo ang Ephesians chapter 1, starting from 1 to 5. 1 to 7. Makikita nyo lahat doon eh. Okay? Iba yung Yung tanong bakit ko, daw Emily, Hindi, kaya. bakit daw ginagamit nila yung Election. election. Sa Sila kasi ang gamit nila sa election unto salvation. Pero ang totoo, election unto sanctification. Anto purpose. Kung yan ay election unto salvation, dapat yan through justification. Okay? Pero since ang ginamit ay election through sanctification, at dinifine muna natin ang sanctification, kasi kung ako po mag-present ng evidence, para po ako mga prosecutor ng impeachment, sinisystematize Kapag natin. pastor pumapasok yung tinanukan ng Diyos na maging pastor, Oh, yun. And ano ko yun? Service ko yun. Calling ko yan. Kumbaga, I was set aside. That's the word sanctification. Lagay na natin. Sanctification means set aside. doon tayo sa pamagitan ng Panginoon. Set aside. Yan. Set aside. Oh, eto. Nilaga sa, sa bayabas. Set aside for that purpose. Etong isang nilinis ko na talagang bukid, piprituhin ko to. Yung pagprito, yun yung kanyang purpose. Nilinis ko sa muna, tapos tinabi mo. Tapos ito, iihawid ko. Yung ihaw, yun yung purpose. Yun yung gamit niya. Yun yung trabaho niyang gagampanan. Ako, halimbawa, nilinis ako ni Kristo, din ng dugo ni Kristo, na-justified ako. Nung sinactified ako, sinet aside ako for a service. At may particular na service akong gagawin sa Panginoon. Base sa calling ko. So, yung ibig sabihin doon, Pastor, yung ibig sabihin ng elect doon, unto purpose. Yes, Unto purpose. Hindi salvation. not unto salvation. Yung Titus, 1 Peter 1:2, based sa usage of terms. Kasi kailangan, hindi mo pwede. Ang tawag mo sa ginagawa nila is assumption and probata. What is an assumption and probata? Ina-assume nila na ang 1 Peter 1:2, ang election doon is unto salvation. No. You need to prove it beyond reasonable doubt. Anong ibig sabihin? Kung ang ginamit ay sanctification, 100% walang theologians na magsasabi sa iyo, ang sanctification is for salvation, ang sanctification is for purpose. Ang salvation is justification. So, since na maliwanag ang ginamit is through sanctification, so you are elected through sanctification. Huwag mo nang bubuhin. At yung theological definition mo of the term must be aligned with your definition and meaning. Basta for clarification para Hindi rin naman, pero pag-impeachment talaga natin nito. Kay, Clarificatory question yan. Objection. para kay Emily. Kasi yung sa akin na pong pinto, yung elect ko kasi dyan, pinapakita na after ng sanctification natin, na set aside tayo. For example, kayo po, after sanctification, na set aside kayo ng Panginoon para maging pastor, yung iba para maging worker ng church, o yung iba naman po, diba, parang leader, ganon. So, yun lang po ang gusto ko. Iba't ibang gamit Oo, natin sa ibang kanila. gamit. Iba't iba ang purpose ng Si Panginoon. preacher doon para maging preacher. Gamit, at tulad itong mga kasawang ito, hindi ko alam kung ano mga talento nitong dalawang ito. Pero sa ngayon, ang service nila ay maglinis ng ating church every Saturday. Now, service nila sa Panginoon yun. And that covers their sanctification to become worthy of the service of God. Okay? So, yun yung 1 Peter 1:2. Ngayon, okay, sige. Tutuloy ko to. Kasi bakit? Ang malupit na ginagamit nila ay Romans chapter 8. Mga kapatid, yung tinatawag nilang ordo salutis. Okay? A sequence of salvation. Yung order of salvation. Now, ipapaliwanag ko rin po yun in relation to Ephesians chapter 1. Pag yan naintindihan nyo na, magiging maliwanag. Okay, may tanong pa kayo. Mahirap bang intindihin? Hindi naman yun. Ngayon, pag
nakapag-debate, tandaan niyo po, kapag nag-aaral po kayo, mahalaga po yung mga termino. Kasi meron po tayong tinatawag na assumption ng probata. Hindi pwedeng in-assume mo yun. Dapat patunayan mo na yun. Di po ba? Mayroon tayong non-sequitur o it does not follow. So, yun yung mga bagay na minsan dapat nakikita natin. Hindi pala pwede ito. Actually, pag naintindihan nyo in a very basic explanation, definition lang po yun ng justification at ng sanctification. Pero kapag in-apply mo na yung theological definition mo sa biblical verses mo, dapat may continuity ka. May, ano lang ako. Sige. Saan dyan na ilalagay yung Ephesians 1? Gusto mo yan. Ephesians 1:4, buksan natin. According as He had chosen us in Him. Ulitin ko. Before the foundation of the world. Is the word before the foundation of the world is applied to God, applied to us. It is to us. Why? Ang tawag doon ay anthropomorphic expression. That we should be holy and without blame before Him in love. Okay. Yung that we should be holy, that is justification. Okay? Ngayon, tuloy natin. He has chosen us before the foundation of that we should be holy without blame before Him in love. Tuloy natin sa verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, notice this. Yung bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, good pleasure of His will. Yan yung John 1:13. Not of blood, not of the will of man, but of God. Ano yun? Yung karapatan na ibibigay sa iyo na maging anak ng Diyos, kagustuhan ng Diyos yun, hindi yung kagustuhan ng tao. Okay? Pero yung predestinated is to be adopted. Yung adoption, yun yung predestination mo. Hindi ko binigay. Never sa Bible na ang predestination is all about heaven. Hindi ko kailanman. Never na sinabi ng Bible yan. Kahit po doon sa Romans chapter 8. Pero right now, yung predestination is unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. O verse 6. Bakit ka kailangan i-adopt? Verse 6. Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Okay, ito po yun. The very reason why you need to be adopted, to become a child of God. Wala akong magbibigay glory sa Ama, kundi anak lang. Tanda mo sinabi mismo ng Father, He is my beloved Son, in whom I am well pleased. The very reason why we are accepted into the beloved, bakit ano mo yung accepted into the beloved? Iisa lang po ang anak ng Ama. Si Kristo lang. Yung ibigay sa atin ang karapatan na maging anak ng Diyos, we are accepted into the beloved. Naging beloved po tayo ng Ama. Kasi naging anak tayo eh. Yun yung sinasabi ng verse 4. Verse 5, predestinated for adoption. Okay? O verse 7. Ito yung purpose. In whom we have redemption through His blood and forgiveness of sins according to the riches of His grace. So the very purpose of that adoption is to restore us to the original purpose. Ano yung original purpose? For the praise and the glory of His name. Verse 6, balik ka ulit. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Yung accepted in the beloved, alam niyo ba yung unang verse 5? Balik ka sa verse 5. Binabalik-balik ko lang kayo para hindi kayo malito. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Yan yung accepted us into the beloved.
na predestined ka para maging anak. Yan po yung John 1:12. Balik ka sa John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name. Yan po ay adoption. Yan po ang Ephesians 1:5. Alam niyo ba yan din ang Romans chapter 8, verse 29? Wala akong Bible para rin. Asa po yung Bible? Ayun. Okay. Tingnan nyo ha. Iyan din po yung book of Romans. Buksan natin para makita. I will be closing a little bit. Romans chapter 8. Okay. Verse 29. Yan din po yun. James 1:5, Ephesians 1:5, John 1:12, at Romans chapter 8, verse 29, iisa po yun. Tingnan nyo ha. Whom he did foreknow, he also did predestinate. Anong sinabi sa Ephesians 1:5? Predestinate unto adoption. Anong sabi ng Ephesians ng Romans 8:29? Having predestinated us unto the adoption, whom he did foreknow, he also did predestinate. To be what? To be conformed to the image of His Son. Maging anak tayo. That He might be the firstborn among many brethren. This time, ano yung ibig sabihin that He might be the firstborn among many brethren? Alam niyo ba, ang daming nag-i-encourage sa akin na isulat ito as book. Bakit po? Kasi sabi ko, so kailan namin nadinig yung paniwala? Bakit po kinakailangan maging firstborn si Jesus? At bakit kinakailangan ma-adapt tayo para siya maging firstborn? Sino makapagbibigay ng idea? Yung mga first honor dyan, second honor. Wala? Now, pakinggan nyo. Ang ganda po ng 8:29. To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ang firstborn po ang tagapagmana. Kay all power is given unto me. Ibinibigay ko po yun sa firstborn. Kaya Jesus become the firstborn in the Jewish culture, ang tagapagmana ng lahat-lahat, firstborn. Kaya Jesus become what? The firstborn among many brethren. All things were created by Him, through Him, and for Him. Pero yung predestination is to be conformed to the image of His Son. Bakit you need to be conformed to the image of His Son? Para ma-restore ka sa purpose. Why? Because nag-glorify lang ang Diyos sa anak. Sa beloved. So He made us accepted into the beloved through the redemption of His blood, for the praise and the glory of His grace. That is election. Yung to the praise and the glory of His grace, yan ang 1 Peter 1:2. Elect according to the foreknowledge of God through sanctification. Ano yun? To the praise and the glory of His grace. Set aside for a purpose. Okay? Now, medyo maganda yan kapag isinusulat na natin. Ha? Okay, may tanong pa kayo. Mahirap ang unawain. Nakakalito. May mga photographic memory naman kayo, for sure, na marirecall nyo. Kasi wala namang tulad ni Kuya Tom. Wala namang sulat-sulat yan.
Okay, so, wala nang tanong. Okay, maliwanag ko. Itong sanctification, these are just two words in relation to the same. Marami pa po, regeneration, marami po pong terms involved. But right now, ipinakita ko lang yung pagkakaiba ng dalawa. Kung na-justify ka, eto yung nangyari. Kung yung sanctification mo, eto naman ang nangyayari. Okay? Applying the law of intended meaning, applying the law of continuity, mauuna ang justification bago ang sanctification. Justification is for your standing, sanctification is for your service sa paglilingkod. Okay, so salamat po. Tayo na lang eh. Panginoon, maraming salamat po. Nawa ang biyaya mo lagi ang mag-sustain sa amin. Tunay po, napakahalaga na ganito mga aral dahil may mga maling aral ngayon na talagang kumakalat at marami pong naililigaw. So dapat maging matatag, maging matibay ang mga tunay na anak ng Diyos. Pagpalain niyo po ang lessons na ito, tumatak sa aming puso't isipan. At dumating ang araw na sila na rin ang tatayo at magtuturo nito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.